of Immigration sa NAIA si Anrui Wang, isang 34-year-old Chinese national na pinaghahanap ng Interpol at mga otoridad sa China dahil sa iligal na pagpapatakbo ng online gambling platforms. Naalarma ang BI sa pangalan ni Wang matapos itong mag-match sa Interpol Red Notice na nagsasaad na siya ay pugante mula sa batas ng China. Nadiskubre ring mahigit 2 taon nang overstaying si Wang sa Pilipinas at kasalukuyan na siyang nakadetain sa Camp Bagong Diwa habang hinihintay ang deportation proceedings. Sa ibang balita, ipinamalas ng Department of Agriculture o DA ang kahusayan sa pagluluto ng mga lokal na putahe sa pamamagitan ng Search for the Most Outstanding Native Delicacy in Cagayan Valley. Nilahukan ito ng iba't ibang grupo mula sa mga FCA, LGU at pribadong sektor na nagtagisa ng galing sa paghahain ng natatanging pagkaing Pilipino. Layunin ng programa na ipagdiwang ang buwan ng kalutong Pilipino habang kinikilala ang mga pagkaing bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkatao ng rehiyon. Samantala, lumalabas sa nakaraang survey ng Center for Women's Resources o CWR na karamihan sa mga kababaihan ay negatibo ang pananaw sa kasalukuyang sitwasyon sa politika at eleksyon. Sa loob ng mahigit 500 babaeng respondents, 54.4% ang nagsabing magulo at may halong panduloko at korupsyon ang naturang issue. Natuklasan din umano sa survey na patuloy ang aktibong pakikiisa ng mga Pilipinong kababaihan sa proseso ng eleksyon. Paalala naman ng CWR, hindi nagtatapos sa pagboto ang political participation dahil dapat umanong aktibong makilahok ang mga kababaihan sa anumang political discussions. Pinag-iingat ng Philippine National Police o PNP ang publiko laban sa mga online scammers na nag-aalok ng tour packages na tila'y too good to be true ngayong papalapit na ang summer travel season. Hinihikayat din ang publiko na i-verify muna kung lehitimo ba ang travel agency o booking platform bago makipagtransaksyon. Dagdag pa ng PNP, maging mapagmatsyag at agad na i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad online sa opisyal na hotline ng PNP Anti-Cybercrime Group at kanilang verified social media accounts. Ginawang posible ni tennis sensation Alexandra Ayala ang anticipated rematch nila ni world number 2 Iga Swiatek para sa round of 64 ng Madrid Open na magaganap sa Biyernes, April 25. Ito ay matapos madaig ng number 72 Philippine Pride ang Bulgarian bet na si Victoria Tomova sa scores na 6-3 at 6-2 sa round of 128 ng kompetisyon nitong Martes sa Spain. Samantala, matatandaang nauna nang nagkaharap sina Ayala at Swiatek sa quarterfinals ng Miami Open sa Estados Unidos, kung saan ito ang naging malaking upset game para sa high-ranking player. Sa kasalukuyan, si Ayala ang nag-iisang tenista mula sa Pilipinas na nagtala ng ganitong tagumpay sa torneo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 300 pamilya apektado matapos ang sumiklab na sunog sa Port Area, Manila. DICT magpapatupad ng free Wi-Fi sa mga MRT 3 stations at tren. Reforma sa provincial rate bilang sagot sa mabigat na trapiko sa Metro Manila, nais isulong sa Kongreso. DepEd nangakong susuportahan at magiging ligtas ang mga gurong magsisilbi sa nalalapit na eleksyon. DA ibinida ang native delicacy ng Cagayan Valley sa buwan ng kalutong Pilipino. Most anticipated rematch, Ayala versus Swiatek, tuloy sa Madrid Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.